pag-ibig na natural na lumalabas sa pagitan ng dalawang tao. Hindi kayang ipaliwanag kung bakit sa pagitan nila ang gaan at ang simple lang ng lahat. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang makahanap ng tao na kaya mo lang maging natural? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Emma, 35 years old, isang kahera. Ito na ang naging career ko mula noong legal na akong nakapagtrabaho. Naging kahera ako sa isang bentahan ng feeds noong 20 years old ako. Pag-aari yon ng ninong ko kaya mabilis lang akong nakapasok. Ang ninong ko ang nagturo sa akin na maging kahera. Doon ako naging magaling. Noong nagsara ang negosyo ng ninong ko ay napilitan akong maghanap ng bagong trabaho. Nakapasok naman ako bilang kahera sa bentahan naman ng mga noodles at gulaman. Hindi malaki ang sahod pero pinagtitiisan ko dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ako pwedeng mag-demand. Matitiis ko sana ang maliit na pasahod pero dahil masama ang ugali ng amo ko, kaya umalis din ako makalipas ang 2 taon. Sumunod akong naging kahera sa isang eatery sa Quiapo. Ayos naman ang pasahod. Ayos din ang amo. Tumagal ako sa eatery na yon ng 5 taon hanggang sa namatay ang boss ko at pinalitan ng kapatid na matapobre. Doon ako umalis. Nahirapan akong maghanap ng trabaho dahil madalas walang opening at gusto ng karamihan sa mga boss ay mag-hire ng empleyado na nakaabot sa kolehiyo. Pero maswerte akong nakapasok sa isang grocery store sa tulong ng isang dating katrabaho. Binida nito ang galing ko sa pagiging kahera. Maayos ang pasahod sa grocery store na yon at may benefits pa. Sakto lang ang ugali ng amo kahit may top-up minsan at marami akong naging kaibigan. Isa na roon ang naging kasabayan ko sa work na si Rudy. Kaedad ko siya at siya ang bagger na nakatoka lagi sa akin, Papa Dudut. At break time na. Sinabi mo pa. Kanina ko pa gustong pihitin yung orasan natin para makapagpahinga na. Ang lala kasi ng customers ngayon. OA sa pagdagsa, sabay-sabay. Parang mga problema ko lang. Kaya ayoko nang nalilipat sa Saturday shift eh. Ang daming customers. Walang pahinga ang biceps ko. Anong biceps? Puro nga yan taba. Pwede nang ihawin yan sa kanto. Umuo ka na lang. Di mo na lang suportahan ang banat ng paborito mong bagger. Eh di nag-assume pa nga na paborito ko siya. Pasalamat ka, wala akong lakas para makipagtalo ha. Ako rin naman. Ubus na talaga ang lakas ko kanina pang 10 a.m. Kakasimula pa lang ng shift mo nun ah. Kakasimula ko pa nga lang pero nung nakita ko yung mga customer na pumapasok na, ay naku, bigla akong nalanta. Hayaan mo, ilang oras na lang at makakauwi na tayo. Huwag ka na magreklamo dyan. Ay, hindi ko naman ugaling magreklamo, alam mo yan. Kaya lang ang babastos kasi at feeling entitled yung ibang customers natin kanina eh. Ay, sinabi mo pa. Alam mo ba kanina, yung isang customer natin, 2 sardinas na delata lang ang binili niya. Pero gusto niya pang ipalagay sa malaking karton. Yung karton ng sigarilyo ha. Ah, yung babaeng amoy putok kanina? Grabe yung amoy nun ha. Mukhang diretso kawali na yung kilikili. Amoy nagmumurang sibuyas. Kaya siguro bumili ng sardinas para ready to gisa na pagka uwi. Hindi ko na napansin kung pinagbigyan mong ikarton yung 2 delata na binili niya. Pinagbigyan ko na. Ang taray eh. Sabi ba naman kasi, customer siya at… The customer is always right. Kainis? Yan ba ang motto nila sa mga yearbook nila noon? Goal nilang pahirapan lagi ang mga katulad nating nagbibigay ng serbisyo sa kanila? Ganun ka-unfair ang kasabihan na yan para sa mga katulad nating nasa minimum wage. Hindi na nga ako nakasagot kanina kasi si bossing nasa tabi ko lang.
Isa pa yang si Bossing. Kapag umiikot, lahat ng mali natin nakikita. Pero yung sarili niyang mali, bulag siya. Yung nalate ako ng 2 minuto kasi tinulungan ko yung security guard na ipasok yung shopping carts. Tapos sinitan niya na agad ako. Hindi man lang ako pinag-explain. Samantalang siya, 2 oras na late dahil may LQ sila ng jowa niya. Pero gusto niya, intindihin natin kasi may pinagdadaanan daw siya. Tao lang daw siya. Ano yun? Siya kaya pag bumabaha, naisip kaya niyang tao lang tayo kaya hindi tayo makakapasok sa work? Tilapia raw tayo. Kailangan nating mag-swim-swim. Walang tilapia ang gustong mag-swim-swim sa tubig ba na may lumulutang na diaper at mga daga. Ay, pero alam mo, hindi naman puro pangit ang nangyari today. Kanina yung senior citizen na customer natin, nakita niya na tagaktak na ako sa pawis. Kaya binigay niya sa akin yung pamaypay na binili pa niyang souvenir sa Manawag Church. Nabasbasan pa raw yun ng pare. Ako rin. Kanina yung lalaki na akala ko masungit dahil may kasigawan sa cellphone niya. Inabutan ako ng 100 pesos. Tinulungan ko kasi siyang buhatin hanggang elevator yung mga nabili niya. Uy, may 100 pesos ka naman pala. Libre mo ako ng isaw mamayang uwian ah. Oo ba? Ako pa ang magbabayad ng pamasahe mo mamaya sa bus pa uwi. Masaya kaming nagkakwentuhan ni Rudy habang inuubos ang oras ng break namin. Iyon ang nakasanayan namin, Papa Dudut. Ang magkwentuhan habang umiinom ng soft drinks habang naka-break. Kaming 2 lang madalas. Doon kami sa malayo sa mga kasamahan namin at iba kasi ang trip nila. Gusto nila ay nagyoyosi o kaya ay binabackstab ang mga ibang mga katrabaho namin. Ayaw po namin ng ganon. Kaya doon kami sa bandang likuran ng mga locker namin at nagpapalipas ng oras. Yun nga ang highlight ng araw ko, Papa Dudut, ang makausap si Rudy kahit papaano kasi gumagaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Nawawala ang stress na nararamdaman ko sa mga customer naming may masasamang ugali. At sabi ni Rudy, ganon din siya sa akin. Kaya sa ilang taon naming nagkasama sa trabaho ay hindi kami pumalya na hindi magkasama tuwing nakabreak kaming pareho. Naging mabuting kaibigan si Rudy sa akin, sa kanya ko nakwento ang mga bagay na itinatago ko sa ibang tao. Lalo na sa pamilya ko. Hindi kasi ako open sa nararamdaman ko sa family ko. Pati mga pangarap ko, hindi ko magawang sabihin sa kanya. Kay Rudy ko lang yun nagawa at nasabi ko sa kanya na pangarap kong maging accountant. Pinagdasal ko na sana ay makakuha ko ng sapat na pera para makapag-aral pero mukhang hindi makatungtong sa kolehiyo ang para sa akin. Hindi accountancy ang para sa akin, Papa Dudut. Naging kahera ko. Yun na siguro ang pinakamalapit sa realidad na katuparan ng mga pangarap ko. Nagkukwenta pa rin naman ako sa pagiging kahera ko. Medyo malapit na rin yun sa pagiging accountant, hindi ba? O malamang niloloko ko lang ang sarili ko. Bakit hindi ka sumunod sa likuran ng locker area natin kaninang break time? Sayang naman yung soft drinks na binili ko para sa atin. Nangangasim na yung sikmura ako sa soft drinks eh. Saka baka mamaya magka-UTI pa ako ng 2 oras dahil sa kakainom ko nun. Bawi na lang ako bukas. Sana sinabi mo para bumili na lang ako ng ibang pwede mong mainom. Hayaan mo na. Emma, may problema ba? Ha? Wala. Meron eh. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ayos lang ako. Kilala na kita. Pag panayang iwas mo ng tingin sa akin, may problema ka. Wala akong problema. Napagalitan ka ni Bossing? Ha? Hindi. Di huli ang pagsisinungaling mo. Kapag inubo ka bigla, matik na nagsisinungaling ka. Ang dami mo namang napapansin sa akin. Nangati lang ang lalamunan ko dahil natuyuan ako ng laway eh. Ang sabihin mo, nangangati ang lalamunan mo kapag nagsisinungaling ka. Ano naman kung nagsisinungaling ako? Karapatan ko yun, no? Ano ba kasing nangyari, ha? Sa akin ka pa magtatago. Hindi pwede yan sa akin.
Hindi talaga ako pwedeng magtago sa'yo, no? Ilang beses mo nang sinubukan, hindi ka nagwagi ron. Dali na, kwento na habang wala pang customer. Napagalitan nga ako ni Bossing. Sabi na eh. Bakit? Na-short pala ako kahapon, hindi ko napansin. Anong sabi sa'yo? Siyempre, kaltas na naman sa sahod ko. 350 pesos rin yun. Mahigit kalahati na yun ang sahod mo. Paano ba nangyari? Nasalisihan ako ng isang customer natin kahapon. Sabi niya kulang daw yung sukli ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit parang nabudol niya ako na abutan siya ng pera. Nakita namin sa CCTV kanina habang break time. Kaya pala wala ka kanina. Hayaan mo, may karma sa mga taong mapanlamang. Kailan naman nila makukuha yon? At saka paano naman ako? Di sila lumaban ng patas. Ako tong iniipit nila sa kasamaan nila. Bayaran pa naman ang bahay sa Sabado. Samahan mo ako mamaya. Uuwi na ako agad mamaya. Gusto ko na lang matulog pagkatapos ng trabaho. Pass na muna sa isaw natin. Hindi mo naman kasi ako pinatapos. Samahan mo ako mamaya para mag-withdraw. Ako na ang sasagot dun sa 350 na nawala sa'yo. Gawin kong 500 pesos para wala nang butal. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. May mga kailangan ka rin na pagkagastusan. Itago mo na lang yan. May konting ipon pa naman ako. Nakabayad na rin ako ng upa at nakapagpadala kina nanay. Kunin mo na yung 500 kaysa magastos ko pa sa inuman. Uy, nakakahiya, Rudy. Ngayon ka pa naiya? Alam ko na lahat tungkol sa buhay mo. Mamaya ha, huwag mo akong tatakasan. Samahan mo ako sa ATM. Halos maiyak ako sa sinabi ni Rudy Papadudut. Sinabi ko sa kanya na babayaran ko na lamang kapag nakuha ko na yung OT ko. Pero tumanggi siya. Yun na lang daw ang regalo niya sa akin sa birthday ko. Natawa na lamang ako kasi kakatapos lang ng birthday ko noong nakaraang buwan. Gusto lang talaga niya akong tulungan. Napakaswerte kong naging kaibigan ko si Rudy. Pagkatapos nga ng trabaho namin, binantayan niya ako para hindi raw ako tumakas. Hinila niya ako sa pinakamalapit na ATM at doon ay buo niyang minigay sa akin ng 500 pesos. Nanginginig pa ang kamay kong inabot yon. Panay ang pasalamat ko sa kanya, pero hinila lang nito ng bahagyang buhok ko para sabihing walang anuman. Pagkatapos ay sinamahan na niya akong magabang ng bus na masasakyan ko pa uwi. Habang nasa bus ako noon ay bigla kong naalala lahat ng kwento naman ni Rudy tungkol sa buhay niya. Tulad ko ay kilalang kilala ko na rin siya. Ang tungkol sa magulo niyang pamilya, ang tungkol sa pakikipagsapalaran niya sa Maynila, ang tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng sariling grocery store. Nakwento nga niya na pangarap niyang makapagtayo ng malaking grocery store. Hindi lang isa kundi maraming branches. Kaya nga siya pumasok bilang bagger sa grocery store na pinagtatrabahuhan namin para may matutunan siya, lalo na sa pagmamanage. Pero sa ilang taon naming andon ay parang maramot ang grocery store na yon para turuan siya. Kinulong lang siya sa sulok katabi ko. Wala siyang ibang natutunan kundi kung paano dapat isalansan sa paper bag ang mga pinamili ng mga customers. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ang buhay namin bilang kahera at bagger. Masaya naman pero maraming pagsubok at lungkot din kaming pinagdadaanan tulad ng ibang tao. At kapag nagigiba na ang tiwala sa mga sarili namin ay magtatago kaming muli sa likuran ng locker para pag-usapan ang mga bagay-bagay na nagpapahina sa amin. Sa tulong ng sandamukal na asukal ng soft drinks na iniinom namin kada break time, pakiramdam namin ay kaya na naming harapin ang buong mundo. Hindi na ulit magtatago pero mabilis lang ding mawawash out ang asukal na yon na nagbibigay ng pag-asa at saya sa amin. Kaya nagbabalik kaming muli sa pagtatanong kung hanggang doon na lamang ba talaga kami. Yung mga pangarap namin hanggang pangarap na lang ba talaga? Hindi nasagot ang mga tanong namin.
Pinili na lang naming huwag yung harapin or hanapan ang sagot. Alam naming masasaktan lang kami kapag nagkataon. Nagpatuloy kami sa pagpapanggap na ayos lamang ang lahat. Ayos lang na hindi ako naging accountant at naging kahera ako. Humahawak pa rin naman ako at nagkukumpute ng pera. Okay na siguro yon. Si Rudy siguro'y okay lang sa kanya kung wala pa siya kahit maliit na sari-sari store. Baka kasi hindi pa ready ang skills niya sa pagmamanage ng sarili niyang negosyo. Ang galing naming i-gaslight ang sarili namin Wala namang kaming magawa. Kung hindi namin gagawin yon ay mauuwi lang kami sa kalungkutan. Masisisi niyo ba kami, Papa Dudut? Bongga ha? Nilibre mo ako ng soft drinks ngayon tapos may kasama pang 2 fried siopaw at chocolate. Galante ka ha? Nauna ka bang sumahod kaysa sa amin? Wala pa yan. Mamaya pag-uwian, libre kita dun sa sosyal na kapehan. Para maranasan naman nating isulat ang mga pangalan natin sa paper cup. At matawag ng baristang Englishera. 1 M&M extra large coffee for Emma, ganda. Yung pinakamalaking kape talaga ang bibilin ko para sa atin. Tapos bibili tayo ng cheesecake. Wow, galante. May 13th month ka na ba? Ikaw ba ang unang nabiyayaan ha? Hindi May nag-abot lang ng blessing sa akin kanina. At syempre, kilala mo naman ako. Isishare ko yun sa'yo. Ipunin mo na lang yan para may pandagdag ka sa pangarap mong grocery store. Nako, wag nga muna nating pag-usapan yan. Alam mo ba, nabawasan na naman yung ipon ko. Si tatay kasi kailangan na ng maintenance sa atay niya. Siyempre, ako na naman ang inaasahan nila. Hala, ayos lang ba ang tatay mo? Ewan ko, ayoko munang makibalita. Pinapadalan ko na lang sila para sa mga gamot. Nakakainis lang kasi hindi nila magawang alagaan ang mga sarili nila. Inom dito, inom doon. Tapos sino ang mahihirapan kapag nagkasakit sila? Ako, di ba? Kasi ako yung breadwinner. Nakakainis nga. Ay, kaya wag mo na lang akong ilibre mamaya. Ako na lang ang manlilibre sa'yo, sosyal na kape. Pero yung small lang ha, tapos pass muna sa cheesecake. Wag na. Ako nga ang unang nakaisip na manlibre. Agaw trip ka naman dyan. Hayaan mo na ako para mawala na yung stress ko. Tsaka malaki naman yung inabot na tip sa akin nung chicks na customer natin kanina. Chicks? Hindi mo napansin? Yung second to the last customer natin kanina bago tayo mag-break? Yung nakasuot ng pulang leather na palda. Yung hapit na hapit ang palda. Ang kinis ng tuhod niya, no? Parang hindi nagasgasan nung bata siya. Sorry kung hindi ko napansin ha. Busy kasi ako magtrabaho kanina. Hindi ko inaatupag ang tuhod ng iba. Ang sungit naman ito. Para nagkakwento lang eh. Siya yung nagbigay ng 500 pesos na tip sa akin kanina. 500 pesos? Kaya sabi ko sa'yo, may ililibre na kita mamaya eh. Ang laki naman. Baka nagkamali siya ng inabot sa'yo ha. Baka 50 pesos lang dapat yun. Tinanong ko nga kanina, baka nagkamali lang ng bigay. Hindi naman daw. Bigay daw talaga niya yung sa akin. OFW pala siya at natuwa siya sa ngiti ko. Ang gaan ko raw kaharap. Mag-artista na kaya ako, no? Sus, naniwala ka naman. Bakit naman hindi? Sa inabutan na ako ng 500 pesos. Bakit pa siya gagastos kung magsisinungaling lang naman pala siya? Ewan ko sa'yo. Ingat ka sa mga ganyang babae ha. Baka mamaya may asawa pala yun. Naku ka. Baka matambangan ka pag uwian natin. Madamay pa ako. Oo naman ito. Masyado mong minamasama ang kabutihan ng ibang chicks sa akin ah. Selos ka no? Selos? Kapal na mukha mo. Ni minsan nga hindi ako nagandahan dyan sa ngiti mo. Aray ah. Tandaan mo, nilibre kita ng 2 fried siopaw at chocolate. Dahan-dahanin mo naman ang mga salita mo. Pasalamat ka talaga, nakaka-good mood ang 500 pesos. Aalis na ako. Uy, saan ka pupunta? Kakasimula pa lang ng break natin ah. Nagtaka na lamang si Rudy sa inakto ko, Papa Dudut. Nagsuplada ako at nagdabo. Hanggang pagbalik sa trabaho ay hindi ko siya kinakausap.
Sinubukan niyang kausapin ako pero panay ang kaway ko sa mga customer para sa akin na pumila at makapagbayad. Kahit konti lang ang customers namin noong araw na yon ay chill na nga lang ang ibang kahera dahil halos kunin ko na ang lahat ng customers. Paraan ko yon para iwasan si Rudy. Nagmamadali nga rin akong umuwi para hindi na siya makasabay pa. Hindi naman siya namilit. Pero pagka-uwi ko ng bahay, nag-text siya sa akin. Ano raw ba ang problema ko? Bakit daw bigla akong nag-walk out at hindi namamansin? Ano raw ba ang ginawa niya? Doon ako nakaramdam ng konsensya, Papa Dudut. Wala naman kasi siyang ginagawang mali. Ako lang talaga ang problema. Ako lang tong biglang nagselos kahit na wala naman akong karapatan. Matagal ko nang gusto si Rudy, Papa Dudut, lihim nga lang yon at wala akong pinagsasabihan. Yun lang ang isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Dahil nahihiya ako. At hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Paano ba naman kasi ay hindi ko maramdaman na may gusto siya sa akin? Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na umamin kung kahit konting hint na type niya rin ako ay wala pa? Nag-type ako sa aking cellphone at sinabi ko ang lahat ng nararamdaman kong inis sa kanya. Dahil lagi na lang ako nagsiselo sa mga customers namin na nagpapakyut sa kanya at nag-aabot ng tip para landiin siya. Pero hindi ko yon sinend. Binura ko rin. Hindi ko siya nireplyan at kinabukasan at sa mga sumunod na araw, iniwasan ko na siya. Nahalata naman niya at kinompronta niya ako kaagad. Papa Dudut. Emma, Oh, anong Umayos ka nga. huwag mo nga akong guluhin, nagtatrabaho ako. Wala namang customer. Kinakalikot mo lang yung cash register eh. Inaayos ko ang pagkakasalansan ng mga pera, bakit ba? Kailan mo pa ginawa yan? Ngayon lang. Bakit may problema? Bakit kaya hindi mo problemahin kung paano ko magsasalansan ng paper bag na mga pinamili ng customers natin? Para good job ka palagi kay bossing. Napapaisip ka ba kay bossing? Balak mo i-advance ang 13th month pay mo. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ganito pa rin. Hindi eh. Huwag mo akong lokohin. Panay ang iwas mo sa akin. Tuwing break time, kasama mo si Sunny. Ano naman ngayon kung kasama ko si Son? Hindi mo nga trip kasama yung mga yun eh. Ayaw mo yung kabastusan nila sa mga kasamaan nating babae tapos lalapit-lapit ka sa kanila. Sa na-judge ko sila ng maaga. Mabait naman sila. Kaya gusto ko na silang kasama. Kaya ako naman yung iniwan mo, ganon. Ay, wag mo na nga akong guluhin, Rudy. Chine-check ko kung may mga maduduming piso dito sa cash register para maipalit na kay bossing. Manahimik ka na lang dyan o kumuha ka ng mga karton sa stockroom para mag-ready na sa mga customers natin mamaya. Umiiwas ka talaga sa akin. Halata. Ano naman ngayon? Dapat ba ikaw tong lagi kong kausap? Hindi na ba ako pwedeng makipagkaibigan sa ibang katrabaho natin? Puro na lang sa'yo dapat? Hindi ko naman pinagbabawalan na makipagkaibigan ka sa iba. Hindi naman kita kinukulong sa akin. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit isang araw, hindi mo na lang ako kinakausap. In-unfriend mo pa ako sa Facebook. Na-unfriend ba kita? Di ko alam eh. Baka may problema lang sa Facebook. May problema? Inad ulit kita, pero hindi mo inaccept ang friend request ko. Busy ako, hindi ako madalas mag-Facebook. Hindi madalas. Kakapalit mo nga lang kanina ng profile picture at cover photo mo eh. Nakapag-reply ka pa sa mga nagko-comment sa profile picture mo. Tapos yung friend request ko hindi mo pinapansin? Di ikaw na ang stalker. Hindi ka talaga sasagot ng maayos? Maayos naman sagot ko ha. Ayaw mo lang tanggapin. Ganun ba? Sige, sorry. Ako na tong mali. Sorry kung nagwo-worry ako kung bakit bigla ka nagbago sa akin. Sorry kung masyado akong concerned sa'yo at sa pagkakaibigan natin. Okay, thank you. Pwede na ba akong bumalik sa pag-check ko ng maruruming barya para matapos na ako? Okay. Kung ako sa'yo, pumunta ka na sa stockroom para kumuha ng mga karton. Maghahanap na naman ng mga customer natin ng... Hindi na kailangan. Si Sunny na lang ang utusan mong kumuha ng karton.
Hindi na siyang nakatokang bagger sa akin. Kinausap ko na si bossing kanina kung pwede ako makipagpalit ng kahera. Payag naman siya. Doon na ako kay Claire. Papadudot, hindi ako agad nakapagsalita sa sinabi ni Rudy. Nakipagpalit na pala siya ng kahera at kay Claire pa, Papadudot. Maharot yung babaeng yon. Nakakainis. Matagal nang may gusto si Claire kay Rudy, alam naming pareho ni Rudy yon. Pinagkakalat nga ni Claire sa trabaho na type nito si Rudy. Pero hindi lang gumagawa ng move si Rudy para ligawan niya si Claire. Dahil masyadong busy si Rudy na kasama ako at hindi kami nalalayo sa isa't isa. Pero dahil iniiwasan ko na siya at nagpalit siya sa nakipagpalit siya ng kaherang si Claire, malamang ay may chance na silang dalawa. Wala na ako sa eksena eh. Naiinis ako noon, pero nagkunwari na lamang ako na wala akong pakialam sa mga nangyayari. Pero hindi yon totoo. Dahil sa kakaisip ko sa paglipat ni Rudy, hindi ako nakapag-focus sa trabaho. Ang dami kong pinavoid, napagalitan tuloy ako ni Bossing. Nakita ni Rudy na sinisigawan ako ni Bossing dahil sa mga pagkakamali ko. Hiyang-hiya ako noon at hindi ko magawang tignan si Rudy. Noong uwian ay sinubukan akong lapitan ni Rudy para i-comfort tulad ng dati kapag pumapalpak ako sa trabaho. Pero tinulak ko siya para makalayo sa akin. Sumakay ako kaagad ng elevator, umiyak ako doon. Mabuti na lamang at mag-isa ako sa loob ng elevator, kaya nagawa kong pakawalan ng sama ng loob ko. Hindi kay Rudy kundi sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil ako naman tong dahilan ng gulo sa pagitan namin ni Rudy. Ako naman tong unang umiwas pero parang ako yung biktima. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko, ganito ba kapag nagmamahal ka? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinanindigan ko na lamang ang pag-iwas kay Rudy. Nagkunwari akong okay. Nagkunwari akong masaya na si Sunny ang bagong bagger ko. Kahit halos araw-araw akong naha-high blood dahil ang daldal niya masyado at hindi inaayos ang kanyang trabaho. Pati ako'y nadadamay din sa kapalpakan niya sa work. Nagtitimpi lamang ako. Hindi dapat mahalata ni Rudy na hindi ako okay na si Sunny ang bagger ko. Samantalang sila ni Claire, ayon, masaya at kitang-kita ang harutan nila. Nakakabwisit tignan. Nakakasira ng araw, lalo't katabi ko lang sila mismo. Nadidinig ko rin ang usapan nila at nadidinig ko kung paano harap-harapang landiin ni Claire si Rudy at wala akong magawa. Hindi na ako kinausap ang muli ni Rudy pero pansin ko ang palihim niyang sulyap sa akin, lalo kapag na-stress na ako sa trabaho ko. Iba talagang kasama si Rudy sa work, maganda ang tandem namin. Mabilis ang trabaho kaya maaga rin kaming nakakapag-break. Nami-miss ko siyang kasama pero syempre hindi ko yon aaminin sa kanya. Hindi ko pwedeng ilaglag ang pride ko, lalo't nakikita ko siyang mas okay kesa sa akin. Hanggang isang araw ay bigla na lamang itong lumapit sa akin habang naka-break ako. Mag-isa lamang ako sa smoking area kahit hindi naman ako nagyoyosi. Yun lang kasi ang lugar kung saan ay malayo si Rudy sa akin pero nakakainis lang na nagawa pa niya akong puntahan doon. Papadudot. Bakit nandito ka sa smoking area? Bakit? Bawal na ba? Hindi ka naman nagyoyosi. Gusto ko lang namang tumambay. May iba namang pwedeng tambayan. Bakit dito pa? Maganda ang view. Anong maganda ang view? Basuraan nga ang view mo eh. Ano bang pakialam mo? Gusto ko rito. Fresh ang hangin. Kita mo na? Kahit sarili mong baga, pinagkanulo ka bigla. Umalis ka na rito. Lumipat ka na lang ng ibang pwesto na may totoong fresh air. Ayoko nga. Pabayaan mo nga ako. Ang tigas ng ulo mo. Mas matigas ang ulo mo. Bagay kayo ni Claire. At naisingit mo pa talaga si Claire sa usapan. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao. Pero siya may ginagawa sa'yo, no? Yung pahaplos-haplos ng braso kahit may customer na inaasikaso. Ano yun? Ano yan? Anong ano yan? Yang ganyang reaksyon mo sa paghaplos sa akin ni Claire.
Pati yun napapansin mo pa? At bakit hindi ko naman mapapansin? Katabi ko lang kayo. Sinasadya mong pansinin. Nakabantay ka sa akin. Kapal na mukha mo Cash register lang ang binabantayan ko. Sus! Mukhang pinagseselosan mo si Claire. Paano kung oo? Uy, selos siya. Huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin ang paborito kong kahera. Huwag ka na magselos, ha? Bati na tayo. Tara sa tindahan. Libre kita soft drinks at siopaw. Rudy, paano kung nagsiselos nga ako? Di i-celebrate natin. Anong gusto mo? Bola-bola o asado? Seryoso ako. Sumagot ka. Nagsiselos ako, Rudy. Pinagseselosan ko si Claire. Pinagseselosan ko lahat ng customers natin na nagbibigay ng tips sa'yo para landiin ka. Kahit yung senior citizen na inabutan ka ng pandesal, nagsiselos din ako ron. Kasi sila kaya nilang hawakan ka, landiin ka. Ako hindi, kaya nagsiselos ako. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Rudy, nagsiselos ako. Prank mo ba to? Anong prank? Ano ako, vlogger? Yan lang ang sagot mo? Tatawanan mo lang ako? Matapos ko sa iyong aminin na gusto kita? Gusto mo ako? Halata ba? Magsiselos ba ako kung hindi? Ano ba namang kamanhiran yan, Rudy? Hindi ako manhid. Tanga lang, ganon. Kasi hindi mo magets yung pagsiselos ko dahil type kita. Ay, Emma. Lalim ng hinga ha? Busted ba ako? Nagawa mo pang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro Kung pwede ka nga lang ligawan, gagawin ko ngayon. Mapatunayan lang na type kita. Ang dami mo na sigurong nalanghap na usok dito. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Halika na, umalis na tayo dito. Baka kung ano pa ang masabi mo. Namula ang mukha ko sa sinabi ni Rudy. Halatang rejected ako sa sinabi niya. Inalalayan niya akong makaalis sa smoking area at ewan ko kung bakit ako sumunod sa kanya. Nagpunta kami sa tindahan para bumili ng soft drinks at siopaw. Parang wala lang sa kanya mga ginawa kong pag-amin. Tahimik lamang ako noon at hindi ko rin alam kung bakit sumunod pa rin ako sa kanya. Siguro kasi umaasa ako na may makukuha pa akong sagot sa kanya pero wala. Dahil kahit naubos na namin ang soft drinks at siopaw, wala pa rin. Nakabalik na kami sa trabaho pero wala pa rin. Inobserbahan ko siya at parang normal pa rin ang inaakto niya. Umiwas nga lang siya ng konti kay Claire at hindi nagpahaplos pa. Kahit papaano ay may maganda pa rin palang nagawa ang pag-amin ko. Mabilis lang lumipas sa mga oras, uwian na agad. Inaya ako ni Sunny na mag-isaw pero tumanggi ako. May bala kasi akong kausapin si Rudy at nagpanggap akong may inaayos pa sa cash register ko. Kasi hindi pa rin naman umaalis noon si Rudy sa pwesto niya. Halatang nagpapanggap lang din siyang nag-aayos ng mga paper bag at straw na panali ng mga karton. Naghihintayan kaming dalawa papadudot hanggang sa magtama ang mga paningin namin. Doon na po lumapit si Rudy sa akin. Pwede raw ba kaming mag-usap? Tumango ako at sinabing mag-out muna kami para ituloy ang usapan sa labas. Kabado ako sa kahihinatnan ng usapan namin pero sana may sagot na siya sa ginawa kong pag-amin. Gutom ka na ba? Malapit na. Kaya sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin para makauwi na ako at makakain. Yung tungkol lang sa kanina. Mabuti naman at may sagot ka na. Sorry kung hindi ako nakasagot agad kanina ha. Nabigla lang ako. Gets ko naman. Pero aaminin kong dati pa gusto mo na ako. Ano? Alam mo na type na kita noon pa lang? Oo, binabaliwala ko lang talaga. Kasi ayaw mong masira ang friendship natin o ayaw mo lang sa akin? Dahil may pangarap ako. Wow! Ang sakit naman nun. Parang panira ako sa pangarap mo Sorry Hindi naman sa ganun. Mali na naman ang atake mo. Ano pala? Alam mo naman ang tungkol sa pangarap ko, di ba?
Tungkol sa pagkakaroon ng sariling grocery store, alam ko. At alam mo naman na lahat gagawin ko para makamit yun, di ba? Bakit, Rudy? Magiging sagabal ba ako sa pagkamit nun? Pwede naman ako maging inspirasyon mo para galingan mo pa, di ba? Ayaw mo nun? May supportive kang girlfriend? Hindi kita pwedeng maging girlfriend, Emma. Kasi ayaw mong masira ang friendship natin. Ay, hindi kita type. Aray pwede namang umuo ka na lang dun sa huling sinabi ko. Bakit kailangan maging honest ka pa? Sakit naman nun, Rudy. Kasi alam mong hindi ako sinungaling, di ba? Kaya nga eto, aamin na ako. May sasabihin ako sa'yo at sana hindi to makarating sa ibang tao. Bakla ka? Hindi, pero may baklang nag-aalaga sa akin. Ano? Sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para sa pangarap, di ba? Kaya ka pumatol sa bakla? Para magkaroon ng sariling grocery store? Hinuhusgahan mo ba ako? Oo. Asan ang prinsipyo mo nun? Sa tuwing nilalapitan ka ng mga bakla dati para sustentuhan ka, ayaw mo. Kasi sabi mo, gusto mo marangal ang paraan ng pagkuha mo ng pera. Anyari ngayon? Pwede bang nagbago lang ng desisyon at pananaw sa buhay? Tama na nga yung pananaw mo noon eh. Ay, wala namang magagawa yung marangal na pananaw sa buhay. Hindi naman ako makakasurvive kung yan lang ang meron sa akin. Alam nating pareho yan. May mga pangarap tayo, di ba? Ikaw, accountant. Ako, may-ari ng grocery store. Pero asan tayo ngayon sa pagkamit nun? Kahera ka at bagger ako. Ilang taon na, pero ang layo pa rin ang pangarap natin. Kasi Kasi hindi tayo gumagamit ng pinagbabawal na teknik. Hindi tayo sumasabay sa mga nandadaya, kaya hindi tayo umuusad. At gusto mong mandaya para makauna ka. Hindi sana, pero kailangan ko nang maging praktikal. Lumalala na ang sakit ni tatay sa atay. Lumalaki na rin ang gasto sa school ng mga kapatid ko. Kung uunahin ko maging patas sa pakikipaglaban, matatalo lang ako. Rudy, may iba namang paraan. Wala nang madali pang paraan. Ito na yun, Emma. Ganyan ba talaga kapag nilamon ka na ng pangarap? Handa mong babuyin yung katawan mo, makuha mo lang yung gusto mo? Pasensya ka na, Emma, kung magkaiba na tayo ng mindset ha. Pero sino ka para husgahan ako? Akala mo naman ang linis mong tao. Concern lang ako sa'yo. Concerned o masama lang ang loob mo dahil hindi kita gusto? Papadudod sinampal ko si Rudy dahil sa huli niyang sinabi. Nasaktan ako sa sinabi niya. Parang hindi ko na siya kilala. Nawala na yung Rudy na may pakialam sa feelings ko. Dati kahit mukha akong ewan o palpak ako sa trabaho ko ay hindi niya ako pinaprangka at sinasabihan ng masasakit na salita para ma-down ako. Pero yung Rudy na kaharap ko noon ay parang ibang tao. Alam kong galit lamang siya dahil pinagsabihan ko siya, pero bakit kailangan niyang ipamukha sa akin na kaya lang ako nagkaganon ay dahil binasted niya ako. Ang kapal ng mukha niya at gusto ko lang namang ipaalala sa kanya na mali ang ginagawa niya. At bilang kaibigan niya ay gusto kong maitama niya yon. Pero bakit nagmukha akong masama? Mula noon ay iniwasan na niya ako. Laging masama ang tingin niya sa akin sa tuwing nagtatama ang mga paningin namin. Ilang beses ko siyang gustong lapitan pero panay ang iwas niya. Nung isang beses na nag-early break ako ay nagpunta ako sa stockroom para umidlip, pero laking gulat ko nang makita kong naghahalikan sina Rudy at ang bossing namin. Ang manager ng grocery store na pinagtatrabahuhan namin. Hindi nila ako nakita dahil dahan-dahan akong lumabas ng stockroom at doon ko nalaman ng nagsusustento kay Rudy ay ang bossing namin. Bawal magkaroon ng relasyon ng manager at isa sa mga staff namin, nasa company policy namin yon. Nanginginig akong bumalik sa cash register para ituloy ang pagtatrabaho na parang wala akong nakita. Ilang araw na ang nakalipas mula noong nahuli ko sina bossing at Rudy. Hindi ko pa rin alam ang gagawin. Magsusumbong ba ako? Baka kasi magbuka akong bitter dahil sa pangbabasted sa akin ni Rudy. Pero kasi mali ang ginagawa nila.
Ano po sa tingin ninyo ang dapat na gawin? Maraming salamat po sa mga tutulong at magbibigay ng opinyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emma. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.